Hello guys, magandang umaga, Los Angeles, California. At heto, kararating lang namin na sinamahan yung anak ko kasi may binili siya sa mall. So guys, alam niyo ba, as in talagang nakakalungkot yung balita. Sad to say na hindi po naibigay yung interim release ni Tatay Digong, guys. Yung hatol po sa kanya, hindi po binigyan. So, para sa akin nakakasad po talaga yun, guys. Dahil bilang isang magulang mo na ganun, matanda na, 8 years old, may sakit na, dapat lang na sana inaalagaan na natin sila. Pero anong ginawa ng gobyerno? Isinuko sa banyaga para doon litisin, which is hindi makatarungan yun, guys. Alam mo, BBM, ilang presidente ang nagdaan, hindi na ipalibing ang iyong ama. Kung hindi si Tatay Digong ang naging presidente, hindi maililibing ang iyong ama. Nasa ng konsensya mo. At isa pa, convicted ang iyong ina na si Imelda Marcos, pero anong sabi ni Tatay Digong? Huwag nyo nang ikulong yan. Ano pang gagawin niya dyan? Diba? Kumbaga parang, hello? As in talagang, para sa akin, masakit sa akin yung nangyari na 8 years old, guys, nasa kulungan yung magulang mo. Ano man ang nagawa niyang kasalanan, guys, dyan, litisin sa Pilipinas. Hindi sa ibang bansa, guys. Kasi katawa-tawa tayo, guys, sa buong mundo. Bakit magagawa ba ng ICC sa Amerika yan? Hindi nila magagawa kasi ang ICC yan, pag si Trump na, pag Amerika lang kumilos, mangyak-nyak yan. Diyos ko, takot lang kayo sa mga bansang malilit lang, mga kayang-kaya nyo. Pera-pera lang naman talaga yan eh, kung tutuusin eh. Kumbaga parang nakakalungkot talaga yung desisyon nyo. Kasi alam naman natin yan, guys eh, bakit hindi siya nabigyan, which is hindi talaga makatarong. Walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, guys, dahil hindi na siya miyembro. Like Amerika, umalis po siya dahil walang patutunguhan yung pagiging miyembro ng Amerika dyan sa ICC dahil it's a kangaroo court, guys. Totoo lang, pera-pera lang dyan. O bakit? Kakasuhan nyo ako, guys. Alam mo sabi ni Donald Trump, never niyang isusuko nino man sa inyo. Galit na galit nga ang Amerika dyan sa ICC na yan. Kaya ikaw, BBM, kung may natitira ka pang konsensya, kung hindi dahil kay Sara sa pamilya Duterte, hindi ka naman nanalo dyan sa kinauupuan mo. Nasang ng konsensya mo, wala kang utang na loob. Dati tinulungan ka namin, guys. Halos makipag-away kami kung sino-sino mga tao dahil sa'yo. Tumulong kami sa'yo. Huwag mong sabi, alam naman natin, hindi mo naman yan dahil nga ma-ordinaryong tao lang kami. Pero maraming tumulong sa'yo na hindi mo na sila kilala ngayon. Which is dahil nakuha mo na yung gusto mo. Akala namin nung makakaupo ka, aasenso ang Pilipinas. Wala. Pag upo mo pa lang ng 2022, ang iniisip mo, kayong magpinsan, ang magbulsa na lang ng magbulsa. Pero mo naman ayon kay Saldi ko, 2022 pa lang, kumikilos na kayo para ibulsa lahat ng pera ng Pilipinas. O, dawit din ang asawa mo, nakakahiya. Kontrolado nyo ang lahat ng mga agricultural services dyan sa Pilipinas. Saan ka nakakita ng sibuyas na 600 pesos isang kilo? Nakakahiya, di ba? Ang taas ng bilihin ng bigas, asukal. Dahil daw kay First Lady, ayon kay Saldi ko yan, guys, ha? Oh. Updated kami buong mundo, guys, kasi balitang-balitang Pilipinas. Kaya kapag may nagtatanong sa amin, are you a Filipino? Sasabihin namin, Mexican kami, guys. Kasi nga nakakahiya ng ang baba ng tingin sa atin na Pilipino dahil sa administrasyon ngayon na sobra tayong lubog na. Biruin mo $600 million inutang nila sa World Bank, hindi pa rin ba handa ang Pilipinas sa the big one? Sinabi ng World Bank yan, ha? Anong ginawa mo, BBM? Diyos ko naman.
Ako nang gagaliiti ako dahil nakakainis talaga itong nangyayari dyan sa atin. Dahil nadadamay kaming mga nandito sa ibang bansa. Dahil sa inyo. Masyado na tayong dinidiscriminate ng ibang lahi dahil sa mga nangyayari sa bansa natin. Sino nagpapasok ng dolyar dyan? Sino nakakatulong dyan? Mga OFW. Kami mga nandito sa ibang bansa. Kami ang nagpapasok ng dolyar dyan sa Pilipinas, guys. Number 1 na nakakatulong sa bansa natin, kaya huwag nyo kami inaano-ano dyan, ha? Magalit na kayo, kung magalit kayo, wala akong pakialam. Pero opinion ko to, kung may opinion kayo na gusto nyo ipahayag dyan kayo sa page account nyo, guys. Diba, guys, kakaswa na sedition dyan, kung ano-ano man ikan nyo. Hindi na kayo nahiya. Ang tawag nga sa presidente natin, bangag, lulong sa droga, cocaine, nakakahiya kayo dyan. O, sino nagkumpirma niyan? Si Amy Marcos. O sino yan? Kadugo niya. O magmula bata, magkakasama sila. Siyang tumayong ina at ama dito sa Hawaii. Kahiya-hiya ka, PBBM. Mahiya ka sa mukha mo. Nasaan ang pagmumukha mo? Diyos ko. O baka sabihin mo, kung nanggaling sa akin, nanggaling sa kapatid mo mismo. Kumpirmado. Bangag ka, lulong ka. O, buong mundo galit na sa'yo. Buong pamilya mo, Sandro Marcos, First Lady. Pati pinsan mo. Pinsan mo, si Martin Romualdez din. Martin na ano. Tapos doon din sa isa, yung kapatid ni Lisa Marcos. Kontrolado niyo mga agriculture. O, bakit ang taas-taas ng mga bilihin dyan? Dahil kontrolado ng First Lady. Nakakaya. Nagagalit ako ngayon dahil sa nangyayari, guys. Ha? Nakakainis tong nangyayari dyan. Tapos itong ICC, anong ginagawa nyo? Pera-pera lang naman kayo eh. Aminin nyo man o hindi. Bakit hindi nyo mahuli si Netanyahu, si Putin? Kasi takot kayo, di ba? Oh. Dito sa Amerika, takot na takot kayo dito. Kaya nga kayo nakapris yung mga account ng mga taga-ICC. Hindi na kayo naawa sa matanda. Ano man ang nagawa niyang kasalanan, Diyos lang ang pwedeng magparusa sa kanya, hindi kayo. Kayong mga kapwa nyo Pilipino, guys. Bakit yung mga ibang OFW sa ibang bansa, nakukulong sila? Ginagawa natin ng parang para makalabas sila. Pero kayo, isinuko nyo sarili nyong kapwa nyo Pilipino, naging presidente pa ng Pilipinas. Ako nangiinit na yung ulo ko dyan sa nangyayari, guys eh. Na-high blood talaga ako. Siyempre, concern ako sa nangyayari kahit na citizen ako dito sa bansang Amerika. Kasi nga nakakahiya yung pagbumuka na nating mga Pilipino dito sa iba't ibang lahi dahil dinidiscriminate na tayo. Hindi nga magpapapalit ka ng pera nga na Philippine money to dollar, ayaw nilang palitan eh dahil sa money laundering, baka ninakaw mo yung pera na yon. O yung sabihin, di totoo yan. Diyos ko, maraming ganyan na nangyayari ngayon dyan. Napakahigpit ng pagpapalit ng dolyar dahil nga sa kagagawa ng gobyernong ito. Nasaan ang pera ng Pilipinas? Tinakbo na sa iba't ibang bansa. Nandito lang siguro sa Amerika yan. Diyos ko naman, guys. Kung may konti ka pang kahihiyan, PBBM, mahiya ka sa sarili mo. Anong ginawa nyo? Nagpayaman lang kayo. Mayaman lang nga kayo, pero anong gusto nyo? Ayaw nyo, gusto nyo talaga limasin. Pero ang taong bayan sa Pilipinas, lubog sa utang, lubog sa baha. Maraming namatay. Nakakapag-init ng ulo talaga, guys, itong nangyari. So, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa Pilipinas, guys. Ipagdasal na lang natin kasi alam ko ngayon dyan, umpisa na yung rally. Rally na dyan sa Pilipinas. Kayo nang bahala. Ano man ang magagawa namin, ipagdasal na lang natin ang Pilipinas kasi hindi natin alam kung saan patutungo to. Sa bangin na siguro to. Which is kawawa yung nasa ibaba. Sa mga bababa. Kasi sila yung naghihirap. Mga mayayaman, walang pakialam yung mga mayayaman na yan eh. Kasi may pera sila pero darating ang panahon, Diyos na lang ang bahala sa inyo. Sila ang sisentensya sa inyo, guys. Kayong mga magnanakaw. Kayong mga walang puso. Kung ano man ang mangyari kay Tatay Digong, alam natin ang Diyos hindi natutulog. Buong mundo, tandaan nyo yan. Buong mundo kalaban nyo dahil kung ano man ang mangyari sa kanya. Kaya kayong mga taga-ICC, magdasal-dasal na kayo at pati kayo
nasusunog na yung kaluluwa nyo sa impyerno, guys. So yun lamang, guys. Maraming salamat at pasensya na kayo, medyo mainit ang umaga natin, mainit yung ulo natin itong umagang ito dahil sa resulta na nangyari na walang kaawa-awa itong ICC na to. So yun lamang, guys. Maraming salamat. God bless America, God bless Philippines. Mabuhay kayong lahat at mag-ingat kayo dyan sa rally, guys. Peaceful rally lang. Hayaan nyo na ang Diyos ang humusga dyan sa mga taong mga yan, at alam natin hindi pa babayaan ng Diyos at lalabas ang tama. Thank you guys. Maraming salamat.